was no big noise coming from the DDS to protest the action of the International Criminal Court finally throwing out or not granting the petition of the DDS or the petition of the Dutertes to dismiss the case for lack of jurisdiction. So dalawang, as we explained earlier, one reason for that ay after yung hindi grinant si Duterte ng interim release at pangalawa, hindi rin pinagbigyan yung hinihingi niyang dismissal for lack of jurisdiction. Marami sa mga DDS, kahit pa man yung mga bobo na talaga mga DDS, na-realize nila na there really is no such thing as bring Duterte home. Meron lang siguro bring Duterte home in a jar, in an urn, abo na lang, or kaya bring Duterte home in a coffin. So kahit sila mismo na-realize nila, wala na. Parang engot lang pala tayo na pupunta doon sa labas ng ICC detention facility. Engot lang pala yung mga rally-rally, yung mga maisog rally, yung mga prayer ek-ek, yung mga panawagan na people power. Wala rin pala. It's all useless. Hindi na talaga mangyari ito. So, another thing na tahimik masyado at walang gaanong condemnation laban sa ICC ay this is also a matter of strategy. A matter of strategy na ayaw na nila pagalitin ang ICC. Kumbaga nakita nila na yung ICC na trinol nila ay nakusahan nila ng mga gumawa ng kung ano-ano, pati kada bati ko sila sa ICC, mas lalong nagiging mahirap sa part nila na mapalaya si Digong. Eh paano? Binabati ko yung sariling mismong nag-uusig kay Digong. Wala na. Magkri-Christmas talaga sa dyan, tsaka New Year. Ha? Nako po, baka dyan na, alam nyo na, Putragis. Tsaba daw sa Marcos administration para kidnapin si Duterte. Oh. Meron pang yung drama-drama ni Sara na natagpuan daw walang malay sa kulungan at kung ano-ano pa, ganon, extrajudicial rendition. So ang dami nilang drama noon. Pero after the recent ruling ng ICC, hindi na natin nakita yan. So why medyo mas tahimik sila ngayon again in condemning the ICC? Yan ay dahil nag-file si Nicholas Kaufman ng motion for reconsideration, MR. Humingi siya sa higher body ng ICC to reconsider the decision. So kaya nakita nyo, napansin nyo, itong si Kaufman na ang reaction niya doon sa mga past decisions ng ICC kung saan parati tinatapon yung mga petition, yung mga motion, yung mga request niya ay hindi ginagrant ng ICC. Kaagad binabanatan niya yung ICC. Si Nicholas Kaufman, kaagad sinasabi niya nakikipagkuntsaba sa Marcos administration para idiin si Duterte, i-persecute si Duterte. Pero nakita nyo ngayon, tahimik pati si Kaufman. Sila mismo na-realize na there is no point in provoking the ICC. Kasi yun na nga sinasabi ng ICC. Kaya hindi namin grinant ng interim release yan si Duterte dahil hindi nyo nga nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, kung hindi nyo nire-recognize, hindi nyo nire-respeto ang jurisdiction ng ICC, may malaking tendensiya na tatakasin si Duterte kung i-grant namin yan ng interim release. Na nakita nila, natuto na sila, kumbaga pati si Sara natauhan na yung pahayag niya na habang lasing or habang high, sinabi niya, sige, i-break in na lang natin yan. Si PRRD diyan sa kulungan. Pati yun, ginamit ng prosecution at ginawa yun isa sa mga dahilan, isa sa mga basehan ng decision ng ICC not to grant interim release. Kaya ngayon, medyo andyan sila ulit, humihingi na naman ng MR, ng motion for reconsideration, ang ICC, kaya medyo tahimik sila. Wala gaano. Game! Luto! Game! Pork! Next time, broccoli. Next time, alubak. Wala at gaano condemnation sa ICC. Galing kay Sara. In fact, tahimik na si Sara.
tuwing tinatanong siya ukol sa issue na yan, sabi niya, hayaan na lang daw niya magsalita ang lawyer niya. Wala rin gaano condemnation kay Pulong, na parati sinasabi noon, itong ICC ay nakikipagkuntsaba sa Marcos administration, ganun. So kumbaga, sinusubukan na naman nila lokohin ang ICC na para sabihin, sige, behave na kami, hindi na namin kayo sinisiraan, i-grant nyo na yung MR namin, sabihin nyo na walang jurisdiction at pakawalan nyo na yung tatay namin. So in short, si Kaufman, si Nicholas Kaufman, si Sara, si Pulong, behave sila. Pati yung mga senador na nagpapasa ng resolusyon, asking the ICC para bigyan ng interim release si Duterte, ay tahimik na rin. Kahit si Amy Marcos, tahimik na rin. So kumbaga, lahat sila sumusunod sa script na wag muna pagalitin ang ICC habang may MR pa tayo. So far, it's working. Good strategy yan. Pero eto, nabulilyaso na naman ang strategy nila kasi meron isang maepal at may kabobohan rin na kongresista ng Cavite na hindi alam kung anong ibig sabihin ng strategy na bumanat na naman sa ICC. Na bagay na hindi ginagawa ni Kaufman, hindi ginagawa nila Pulong, hindi ginagawa ni Sara, ginawa nitong si Kiko Barsaga, si Miao Miao. At ngayon ang accusation naman niya ay parang pinapatay na daw unti-unti ang ICC itong si President Duterte sa hindi pagbigay ng medisina dito. Sabi niya, and I quote, sabi niya, lack of medical attention for former President Duterte in The Hague made under the instruction of Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. So, pilit daw or nakikontsaba daw ang Marcos administration at ang ICC para hindi bigyan ng sapat ng medical care si former President Duterte para hindi na siya makabalik sa Pilipinas or gumawa ng political comeback. So this can mean two things. Political comeback dahil babalik siya at tatakbo siya ulit bilang presidente, although may katangahan naman ito kasi under the Constitution hindi na siya eligible to run again for president. Pero pwede rin, ibig sabihin nito, tama yung parating sinasabi ni Vat na si Sara kaya nag-slide down siya kay President Bongbong Marcos in the last presidential election dahil alam niya in 2022 na on her own without the support of her father either financially or pasama-sama yung tatay sa mga rallies o kaya kahit maglabas lang ng mga sa TV at sa online, hindi siya mananalo. Kumbaga hindi ganun kalakas yung pool niya sa tao. Kumbaga iba kasi yung tatay iba. Yeah, well, I've known Duterte, naging kliyente ko yan nung mayor. Iba ang dating niya sa tao, iba ang magnetism niya. Si Duterte killer pero ang dating sa'yo parang fatherly, parang pabiro, ganun, hindi seryoso. Si Sara, well, considered killer na rin dahil she's also accused of crime against humanity sa ICC. Pero ang dating niya nakakatakot Nakakatakot. Si Duterte, killer rin. According sa mga biktima ng EJK at inaamin naman niya, killer siya. Pero nagagawa pa niya ipakita na hindi nakakatakot. Yung itsura niya or dating niya. Pero si Sara, parang kwan talaga parang kagagaling lang sa Mandaluyong mental Kumbaga kahit DDS ka, magdadalo ang isip ka to go all out in support of Sara. So alam ito ni Sara, that's why this only confirms na talagang balak nila na ibalik talaga si Duterte because kahit pinagyayabangan ni Sara na
siya na ang pinakamalakas na kandidato daw, pero I doubt it. I doubt it without the support of the father. Kaya desperado talaga sila na mailabas ang tatay para makita siya ng tao. Kasi hanggat hindi siya makikita ng tao, yung sinasabi nila Duterte magic will not have its effect. Otherwise, kung may effect ang Duterte magic, even without the support of the father, kasi last election para hindi gaano active si Duterte sa campaign, sa presidential election. So nagdalawang isip nga si Sara. Kumbaga siya mismo, doubtful siya sa sarili niyang kakayahan. Sa sarili niyang kakayahan. Kaya they really need to get the father out. At dahil sa mga ginagawa ito nila Kiko Barsaga, syempre, ito mga ganito mga akusasyon, aabot na naman ito sa ICC. Ha? Meron talagang nag-hire ng ICC, mga Bisaya, mga Tagalog, interpreters. Yung iba based sa Dahig, yung iba based sa Pilipinas, para ma-monitor lang yung mga pahayag na tulad ng ganito. Biro mo, inaakusahan mo yung ICC. This in itself is a crime against humanity kung pilit mo patahin yung isang former head of state. So dahil dito, magagalit na naman ang ICC. At sasabihin na naman ang ICC, yung mga supporters ni Sara ay wala pa rin talaga respeto sa ICC. At inaakusahan kami na nakipagkontsaba sa Marcos administration para patayin si Duterte. So kumbaga, nabulilyaso na naman yung strategy nila Kaufman na tahimik muna hanggang hindi mabigyan ng ruling, ng final ruling ng ang ICC ukol dito sa MR nila, dito sa ruling ng Division 1 made up of 3 judges ukol sa issue ng jurisdiction. Kumbaga behave sila ngayon pero parang kwan na rin, parang sinabotahe ang strategy nila. Dahil lang itong hindi lang may pagkatanga itong si Kiko Barsaga, may pagka-epal rin. Attorney, may sa pahayag niya, sabi niya, may kung totoo ito, ito daw, connivance ng Marcos administration at ng ICC para unti-unti nang patayin si Duterte. Sabi ni Barsaga, kung totoo ito, napakalaking kabastusan sa isang dating Pangulo ng Republika. Hindi lamang ito kawalan ng respeto, kundi isang tahasang pagtatangka na sirain ang kanyang karapatan bilang mamamayan. as if sila na talaga yung good example of human rights, no? Kasi ngayon puro human rights ang sigaw nila. Pero hindi ito gagawin ng ICC. wala na nga gaanong impluwensya si Duterte diyan dahil si President Marcos diyan kasi hindi na nga tayo member ng ICC. In fact, kung nagko-coordinate man tayo sa pag-aresto ni Duterte, ito ay through the Interpol na siyempre kailangan makipag-cooperate tayo sa Interpol kasi hindi magtagal, marami mga kongresista, mga senator ang tatakas na naman. Nauna na nga si Saldico, so hihinga na rin tayo ulit ng tulong sa ICC. Lalo na kung may kaso na pinailan sa kanila at may nailabas na ng arrest warrant laban sa kanila. So, I'm done trying out the next best AI thing for work. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kapsat. Kaya, we really can't ignore or ibaliwala yung kwan natin, yung treaty natin among other countries na miyembro ng international police. So yan. So kahit sabihin natin may pagka-flip ito si Kiko Barsaga, pero in this case, maganda. Pabor sa atin ang ginagawa niya. Pinapagalit niya at ginugulo niya. Meron pa naman bagong na-appoint na parang judge na mamumuno diyan sa MR deliberation sa MR diyan kasi umaasa pa rin sila mapagbigyan sila sa MR. Pero kahit siguro yung bagong judge sa issue na yan, magagalit na naman. Biro mo, iakusahan nila ang ICC na nakikipagkontsaba para patayin si Duterte. So, it is an international scandal na kung totoo, which alam naman natin ay hindi totoo. Pero okay lang yan. Kiko, thank you. Ginugulo mo ang issue.
thank you. Galit na naman sa inyo. Galit na naman sa kampo ni Duterte ang mga judges ng ICC. Wala Dahil na. dito, dahil sa ginawa mo, mas lalong hindi na pagbigyan yung MR nyo. Mas lalong wala ng chance. Kasi kung mabigyan yung MR nila, syempre kung wala ng jurisdiction, edi wala ng trial. Ipapauwi na si Duterte. So pero dahil sa ginawa pambubulabog sa ganitong seryosong akusasyon ni Kiko Barsaga, mas lalong bumalabs mapagbigyan yung MR nyo. And this is good. This is good development. This is Good good sign. news for the victims of the extrajudicial killing. Kasi ibig sabihin yan, mabubulog o Mabubulok. 10 years kasi ang trial, 10 to 15 years. So ibig sabihin na kung hindi abot ng 100 years ang 80-year-old na si Duterte or 81 years old, edi baka yan na ang ang last place niya dito sa planet Earth. Baka pagising niya nasa Mars na siya. Nasa planet Namek na siya, attorney. So yan, at least may pakinabang itong pagka-brief at katangahan ni Kiko Barsaga sa bayan. Ginagalit niya ang ICC, bagay na hindi ginagawa nila Kaufman dahil nga na parang kwan sila, lumulubog sila sa ICC, hinihingan na pagbigyan yung MR nila. Pero itong strategy na ito ay binulabog at sinabutahe ni. Alright, salamat Sir Bat. Thank you very much. Guys, magkwan tayo. Magpinakalas tayo. Maganda yung topic ni Attorney Enzo. Balik tayo kay Attorney Enzo. Enzo Recto. Pinakalas na to, promise, for this vlog.